na tumitira sa inyo. Datapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ganun po kahalaga. At ang Espiritu Santo po ay nagsisilbing, sabi ng Biblia, patutuo ng ating pong kaligtasan. Ito po ay selyo ng kaligtasan na sa Kanya rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, the gospel of your salvation, na sa Kanya rin naman mula nang kayo ay magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So, pag Biblia ang ating pag-uusapan, ang kaligtasan ay mayroon pong ebidensya. No? Kaya, bilang kami ay sumusunod sa kung ano ang itinuro ng mga apostol, kung ano po ang naranasan ng mga apostol patungkol sa kaligtasan, ay amin po itong sinasaksihan. Sabi po, mga kapatid sa salitang English, and whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So meron pong sa inyo ang kaligtasan, hindi po guni-guni. Marami pong nangangaral na papasahin ng tao sa kaligtasan, ngunit hindi po alam kung talagang ligtas ba ito. No? Sapagkat hindi po nakahanay doon sa kung ano po ang itinuro ng mga apostol at kung ano po ang naranasan ng mga sinaunang mga apostol kung paano po niya ipinangaral. Kaya ngayon, maaaring tanongin ninyo, wala na po yung mga apostol. But those who still remain in the apostolic doctrine ay narito, nangangaral pa rin po hanggang sa panahon sa lukuyan. Ilang oras pa po? So, sa 3 minutes na to, so aasahan ko na yung ating topic ay doon iikot yung ating pag-uusapan. So, hindi natin pinag-uusapan dito kung ano talaga yung direct to the Bible, but we need the interpretation. No? Kung ano talaga ang itinuro ng mga apostol at ano kanilang mga interpretasyon pagdating po sa kaligtasan. Ulitin ko, patungkol sa kaligtasan, ang tao kinakailangan magsisi ng kasalanan, kinakailangan siyang mabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Kristo, kinakailangan tanggapin niya ang Espiritu Santo. Sabi ng Apostol Pablo, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan ninyong ingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban no kung kayo magsipanampalataya ng walang kaguluhan. This is the Apostolic doctrine and interpretation. Maraming salamat. Maraming salamat po. So, ready tayo sa pinapalitan ko sa ating pong. Ayun, maraming salamat, Pastor, sa iyong pag-explain ng side ng Ancient Apostolic Church Doctrine. So, ito ang maganda sa discussion sa dialogue ng Karashik sa ibang mga pananampalataya. Ito, personally, this is the first time I heard this set of Christianity, Ancient Apostolic Church Doctrine. Now, pinahabi Pastor kanina na meron din silang core beliefs and doctrines, which includes Holy Scriptures, Holy Trinity, Jesus Christ, and Apostolic Succession. Pero ang pinaka-highlight sa narinig ko ang Pastor is yung Apostolic Succession na dapat nilang sundin kung ano mang itinuro ng mga apostoles. Ancient Apostolic teachings. So, good. So now, let's proceed to cross-examination. Bibigyan po natin si Karashi sa kanyang stand. Magkakaroon po ng 5 questions and
si Pastor naman po ay magkakaroon ng 2 minuto. 2 minutes duration to answer Kalash's questions. Gusto ko niya ako, magkaso po kami, wala kong ibigan. Gagawin kami sa amin. Pero gusto ko po, dahil po kayo, no? Ako nagtanong ko po, kasi ang paksa natin ay ancient apostles. So pag sinabi ng ancient, yung talagang matatanda po na. Ikaw niya, alam po ang mga binasa po ninyo ay sa Roma, sa Gawa, sa unang Timoteo. Particular po nag-focus kayo sa Roma, kasama ng Galatia, kasama ng unang Timoteo. Sino po bang nagsulat dito? Sino po bang apostol na tinutukoy nyo rito? Kanino pong turo ito? Teka lang. Una-una, ang topic natin, according to the ancient apostolic doctrine and interpretation. Hindi particularly, hindi particularly kung sino ang specific na tao ang nagtuturo. Pero, in general, apostolic doctrine. Yung ating mga binasa ng mga versikulo sa iyo, yan yung mga apostol. So, nasa tayo po yung aking pong i-presenta sa parasyon. Siguro ito, may kaugnayan ito, no? Kaya sana ako. Naglinawin ko lang kasi ancient eh. Di ba, Pastor, yung mga Roma... Ikalawang tanong yan, ha? Ano lang. Malok lang. So, gusto ko lang linawin, baka hindi mo na ito. Malok lang. Sabi, bigyan ko po sana sa nadulat to, kung bibigyan niyo ako. Okay, sige. Gusto ko lang po malam, hindi po ba itong mga binasa niyo ay mga sulat ni Pablo? Ito ba, si Pablo po ba, itinuturing po ninyong ancient apostles? Yes, of course. Yes. Okay, sige. Ito pangalawa. Si Pablo po ba, yung hinala ni Jesus? Kasama po sa 12 halaman. Mabasa natin sa Biblia, Apostle Paul is a chosen vessel for the Gentiles. Pero, Kailan. Sa Biblia kasi, sinasabi ng mga ating mga kabayan Islam, Apostle Paul is a self-proclaimed apostle. Hindi naman gano'n. Kasi hindi naman siya Apostle Pablo ang topic natin, ano? Ang ating topic is apostolic doctrine. Hindi siya Apostol Pablo ang ating topic dito. Kung siya ba ay totoong apostol o hindi apostol. Pero si Apostol Pablo, mababasa natin, siya po ay apostol ayon mismo sa Biblia. Panginoon tanong. Pwede niyo pa pandugtungan. Pastor, seconds pa lang. Yun na po yung sagot niyo? Okay din, kasi Okay. nakuha mo yung... Okay. Sabi ni Kalashik, ang tanong niya, si Apostol Pablo ba ay apostol at dinalagan Diyos? Of course, si Apostol Pablo talaga sa kanya. Sabi ng Biblia, sa akto ng Biblia, ano talaga kay Apostol Pedro sa pagka-apostol sa mga nasa pagtutuli, ay siya naman nagtalaga sa akin sa apostol, nagtalaga sa akin sa pag-apostol para sa mga hindi. So, isa lang ang nagtalaga sa kanila. Binasa po ninyo, Pastor, yung Roma 13. Sino man ang sumampalataya si Jesus ay Panginoon, maliligtas. Ano po ba? Pero hindi ko kaya salungat ito sa sinabi ng sumulat ng Mateo na hayagan pong kinontra po ng sumulat ng Mateo na putik na si Jesus Christ ang nagsabi sa chapter 7:21 po ng Mateo. Babasahin ko lang po, Mr. Moderator. Ang sabi po dito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. Okay. Kundi ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na sa langit. Tapos sundan pa na marami ang magsasabi sa araw na yun, Panginoon, kami ay nagpropesiya sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po sinabi ni Jesus, gumagawa ng kasamaan? Samantalang sabi po doon sa kay Pablo, na sinabi ninyo, pag sinabi ni Jesus ang Panginoon ay maliligtas,
Pero sabi ho ni Jesus Christ gumagawa kayo ng kasalaan. Gumagamit ng Panginoon, nagpalayas kami, gumawa kami ng himala, hindi ko kayo nakikilala. Kayo ay mga masasamang tao. Ang tanong ni Arashid, kung ang binasa ko Roma chapter 10, verse 13, na sapagkat ang lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas, samantalang sinabi naman ng Panginoon, hindi naman lahat. Ay hindi po magkakontra yun. Kasi bakit? Sinabi ko na kanina, bago tayo yung versikulo, no? I have 2 minutes to masabi. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Next verse. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano nga silang magsisampalataya sa Kanya na hindi naman nila napakinggan? At paano silang mangakikinig kung walang mga tagapangaral? At paano nga sila magsisipangaral kung wala mga sinugo? Yung mga tao na yun, na binabanggit ng Panginoon sa Mateo 7, yun yung mga tao na kinig. Tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng maling aral na napakinggan, hindi yung authorized ng mga mangaral. Kasi sapagkat meron lamang mga taong inutusan para mangaral ng daan ng kaligtasan, which is the apostolic doctrine. Binasa niyo ulit, yung ulit ako sa Roma kasi nag-process po kayo sa Roma. Okay. Sabi yung pasigno, kasama sa pinabinasa niyo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Para clarification na po, Pastor, kayo po ba o yung pinaka-head po ninyo ay itinuturing niyo kung isinugo ng Diyos? Kasi sabi ko sa talata, may gumagamit din kasi ng talatang ito. Gusto na nga maintindihan, paano talaga tamang interpretation? Sabi ko ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Ngayon, ang sabi ko ninyo, kayo ay may karapatang mangaral, mali po yung pangaral ng iba. Kaya sabi ko ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Ngayon, Pastor, gusto naman namin maging malinaw sa amin. Kayo po ba ay isinugo para mangaral? Well, ang sagot ko dyan, kasi hindi naman ako ang topic sa amin po debate, no? Hindi po. So, Hindi naman ako ang topic dito. Eh. Ang pinag-usapan natin dito, yung turo ng mga apostol na aming ipinapangaral. Kasi nga ang kaligtasan, according to the what apostles teaching. What the apostles' doctrine and interpretation. Hindi po yung ako ang aking pinag-usapan dito. Kami ay tagasunod kung ano ang itinuro ng mga apostol. Ano ang authority ko na mangaral? Ano ang authority ko para mangaral? Para sabihin ako na sinugo? Sabi ng Biblia, ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be my witnesses. So, sinugo po kayo. Of course. Salamat po. Ayun po, parang malinaw na po yun. So, last na po, no? Last question.